Bago tayo magsimula, maraming salamat sa mga nakakapanood sa akin at sa mga nakakaintindi ng bawat contents natin dito na ina-upload sa YouTube channel. At meron na naman tayong panibagong content na nagmumula sa inyo yung idea. At eto, shoutout sa iyo Maricar. Sabi niya dito, pwede daw bang pa-review ng Epson 6290 na models? At shoutout din sa iyo Yoyet, isa din to sa mga nagre-request sa atin na gawan daw natin ng review. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil naniniwala kayo sa mga sinasabi natin dito. Although wala tayong printer na ganyan at naiintindihan nyo naman or nagigets ninyo yung lahat ng mga nire-review ko na printer. Kasi hindi mo naman kailangan ng eksaktong printer talaga na yan na i-review mo na meron kang hawak dyan. Sapat na mga tropa yung mga details dito sa internet at syempre sapat na yung paggamit ko ng mga Epson printers sa totoo lang. Ngayon, ang gamit kong printer ay Epson 5290. Ayan yung ginagamit ko sa aking document printing at ang aking gamit naman sa sticker printing ay Pigment Ink. Ang printer na gamit ko doon ay Epson 805. At simulan na nga natin yung mga requested content na itong mga tropa natin na to. Ito yung Epson 6290 mga tropa. Sa totoo lang, napakaganda din na itong printer na to. Alam nyo mga tropa, ang ayoko lang sa mga bagong printer ay yung mga maintenance box na tinatawag nila. Dahil ito yung mga additional consumables. Kumbaga sa mga wala pang idea na nagbabalak bumili ng printer, yung mga bagong model na printer ni Epson, meron na siyang maintenance box na which is eto yung sumasala or dito napupunta yung mga waste ink na ginagamit ng mga printer ninyo. Halimbawa kung nagpipintura kayo dyan sa pader, may mga butil-butil ng pintura na lumalaglag sa simento. Ganyan din sa mga printers natin. Eto yung sumasalo sa mga sobrang ink na ginagamit ng printer natin. Ito lang talaga yung pinakaayoko sa mga bagong printer. Pero, eto mga tropa no, pero wala na tayong ibang magagawa dyan dahil nag-move forward na yung technology natin. Wala na tayong iba pang magagawa dyan kundi mag-adapt tayo sa sistema or sa teknolohiya na inilalabas ng mga gumagawa ng printer kagaya nitong Epson. Dati napapangitan ako, talagang as in napapangitan ako kasi napakadami pa ng mga printer na meron silang katumbas na ganitong kakayahan din pero walang mga maintenance box na consumables. Pero anyway, wala na talaga nga tayo magagawa dyan, mag-adapt na lang tayo. Kumbaga, gamitin na lang natin or bilhin na lang din natin, although meron naman din silang good side at malalaman nyo nga dito sa content natin. Etong printer na to, nagkakahalaga siya ng 18,000 or almost 19,000. Kung sa online ka bibili, sa Lazada, sa Shopee or kung saan man, makakales ka pa dahil may mga voucher tayo na tinatawag. Pero kung sa mga physical store kayo makakabili, mismong ganyang presyo lang yung mabibili ninyo at inuulit ko, huwag kayong magpapabudol or magpapauto kung kani-kaninong Poncio Pilato na nagtitinda ng napakamahal, di ba? Alamin nyo dapat lagi yung suggested retail price. Kumbaga magkano lang talaga dapat yung printer na yon. Sana nagigets nyo yung point ko. At eto pa, walang printer na kayang ibigay lahat ng needs mo. Kumbaga meron mang printer na ganon, napakamahal. At sasabihin ko din sa inyo kung ano yung kinagandahan ng printer na to kung gusto nyo na etong printer yung gamitin ninyo. Epson 6290. Unang-una, etong printer na to ay kahit papano medyo may pagkabilis siya sa pagprint dahil 15.5 IPM yung kanyang speed when it comes to block printing and 8.5 naman pagdating sa colored. Kung ikukumpara mo siya sa kagaya niya na model or medyo merong pagka-similar, medyo mas mabilis na to. At sasabihin ko din sa inyo kung ano yung kahit papano na pwede nyong i-alternate dito na printer. Pero bago ang lahat, eto nga yung pinakabentahe na itong printer na to. Meron siyang automatic duplex printing. Bukod dun sa speed niya na medyo mabilis na din kahit papano, nakakapag-print siya ng baliktaran. Halimbawa, magpe-print kayo ng mga documents, pwede nang sa harap, pwede nang sa likod. Yun yung tinatawag na auto duplex. Hindi mo na babaliktad din pa yung papel. Yung machine na mismo or yung printer na mismo yung magbabaliktad sa kanya. At etong printer na to mga tropa ko, 4 in
all-in-one printer na rin siya. At kung itatapat natin siya sa medyo lumang model, masasabi ko ito yung enhanced na model ng 5290. Same na same sila kahit papano ng mga previous na specs. Medyo na-enhance lang talaga itong 5290 netong 6290 when it comes to printing ng speed. Mas mabilis siya ng DHAMAC at meron siyang duplex. Other than that, halos same na sila ng specs. Tignan natin dito sa pinaka-specs niya sa baba. Ang printer head niya, ito na yung tinatawag na precision core. Ito yung bagong technology ni Epson na masasabi ko na medyo talaga malakas siya mag-consume ng ink kung ikukumpara mo siya sa mga previous na printer head. Sa totoo lang. At yung maximum resolution niya, medyo mababa siya ng konti pagdating naman sa 5290 kasi maximum resolution niya 4800 by 1200 dpi at kung ikukumpara mo nga siya dito sa Epson 5290, ang maximum resolution nito ay 5760. 'Di ba? Mas mataas siya, pero ayun nga yung sinasabi ko, mas mabilis mag-print etong 6290. Ako sa totoo lang, medyo nababagalan din talaga ako sa pag-print netong 5290. Kumbaga nga sinasabi ko sa'yo, you get what you paid for. Kung ano yung binayad mo, ganun lang yung value na makukuha mo. Syempre, 13,495, 10 IPM at pagdating naman sa colored, 5 IPM. Tignan nyo yung speed netong bago na 6290, 15.5 IPM and sa colored, 8.5 IPM. Mas mabilis siya ng kalahati, 'di ba? Kasi 15.5, yung sa kabila 10, 'di ba? Kung medyo may sapat-sapat ka na budget na 18,000, okay naman to, recommended pa rin kahit papano to. Although meron lang talaga siyang maintenance box, wala na tayong magagawa doon kundi mag-adapt. Pero mga tropa, pagdating naman sa duplex printing, babagal yung speed niya. Dahil syempre, time consuming din yung pagbabaliktad nung machine. Bumaba siya ng 6.5 IPM at sa colored naman 4.5 IPM. Medyo mabagal talaga siya. At ang maximum na papel na pwede mong magamit dito sa printer na to ay long, short, A4. Pero mga tropa, yung scanner niya dito, yung glass scanner niya, hanggang A4 lang yung pinaka-maximum at short. Kung mag-i-scan ka ng long or kung magpo-photocopy or Xerox ka ng long, ang gagamitin mo sa kanya yung tinatawag na ADF. Ito yung automatic document feeder. Ilalagay mo dito sa pinaka-upper part, dito sa pinakataas na to. Parang ganyan, as in ganyan na ganyan, dyan siya dadaan yung papel para makapag-scan. At kung tatanungin nyo ako kung pwedeng mag-borderless dito sa printer na to, pwede dahil nakalagay dito sa kanilang specs, print margin, kayang-kaya ng sagad na sagad or borderless na tinatawag. For sure, pwedeng mag-borderless dyan ng 4R at ng A4. Pero pagdating sa A4, magi-install ka ng custom na driver. I-try nyo yung Epson 382 na driver para makapag-borderless kayo ng A4. Subukan nyo na lang yan. And nasabi ko nga sa inyo na kahit papano medyo malabo ng kokonti etong 6290 kung ikukumpara mo siya sa 5290. Pero syempre etong printer na to ay bago-bagong model kung ikukumpared mo naman siya dun sa 5290. At ang gamit na ink dito sa Epson 6290 ay iba na. Eto na yung tinatawag nila na Epson 001 na yung black niya ay pigment ink na at etong cyan, magenta at yellow ay dye ink. At kung ikukumpara mo naman siya sa presyo, medyo mas mahal ng kokonti etong Epson 001 kung ikukumpare mo siya dun sa lumang ink neto ni Epson na Epson 003. Kung makikita mo, yung black, yung magenta, yung cyan ay 293. At makikita mo naman dito sa Epson 001, mas mahal siya ng kokonti. At yung black niya, syempre, mas mahal din to kasi medyo mas malaki siya at pigment ink na to. Kumbaga kung magpiprint ka ng mga documents, mas matagal talaga yung longevity ng mga printout mo doon. Kumbaga eto na yung hybrid setup neto ni Epson na mga printers na bago. 'Di ba si Canon meron din ganito yung mga pigment yung sa black and CMY colored. Ganito na din sa Epson, may mga ganito ng model. Lalong-lalo na yung mga 6000 series, 6190, 6270, etc. Basta mga 6000 yung nakalagay, ganito na, mga hybrid na. Pigment ink na yung black nila. Kung
kung tatanungin nyo ako mga tropa, etong Epson 001, kung pwede ba siyang gamitin sa mga printers natin like Epson 3210, 5290, pwede mga tropa. Pero mga tropa, eto ang hindi ko sure kung gagamitin nyo tong black dyan sa mga Epson 3210 natin, tapos imimix mo siya sa dye ink, di ba? Kasi nga etong black ay pigment ink. Alam ko, etong mga ink na to ay para lang talaga sa mga bagong model. Kasi kapag pinaghalo mo yung dye ink at pigment ink, maaaring magkaroon ng blockage or magbara yung inyong mga printer head sa mga Epson 3210, 5290, di ba? Mga ganyan. Kaya kung mga printer nyo ay 3210, 5290 na Epson, straight lang kayong pigment ink or straight lang kayo ng dye ink. Pero mga tropa, when it comes nga dito sa 6290, meron silang capabilities or yung printer niya kayang-kaya ng ganito, yung nakamix, di ba? Pero kung etong printer na to mga tropa ay lalagyan nyo ng pigment ink, mag-straight pigment ink na lang kayo ng Kuyi or ng Hansol or ng Inkrite, 'di ba? Nasa sa inyo pa rin talaga kung ano yung gagawin nyo, or as is mag-original ink lang kayo. Ayun lang yung masasabi ko or maipapayo ko sa inyo. And when it comes naman mga tropa sa pagbili ng mga bagong printer na kagaya na itong mga 6290, ay highly suggest na lagi nyo nang isasama sa budget ninyo yung pagbili ng maintenance box chip resetter. Ito nga yung sinasabi ko na etong mga bagong printer na to, meron siyang mga maintenance box na which is additional consumable sa atin. So, para makatipid ka, imbis na bibili ka ng panibagong maintenance box, kapag nakita mo na yung indicator dyan sa inyong mga monitor sa computer na 15% na puno na yung inyong maintenance box, i-reset nyo na, 'di ba? Kapag nag 15% na, i-reset nyo na at kailangan talaga bumili kayo nito. Kasi kung magpapa-reset kayo mga tropa sa mga tinatawag na technician dyan, maaaring singilin kayo ng 3,000 or ng 1,500, 'di ba? Alam ko naman na yung mga karamihan na mga technician dyan talagang lintik mo mamresyo, 'di ba? Lahat mga gahaman. Iilan na lang yung mga napakabait at may mga puso maningil, 'di ba? Sabihin na natin na talagang ayun yung pangkabuhayan nila. Sana naman makatao yung singilan nyo. Galit na galit ako sa mga kumag na mga technician na yan no? Kaya I highly suggest na bumili na lang kayo ng ganito. At least eto, lifetime nyo pang magagamit to at pwede pa kayong sumideline. Pwede nyo pang i-reset yung mga printer ng mga kakilala ninyo, ng mga tropa ninyo. Basta mga tropa, yung maintenance box ay compatible dito sa resetter na to. Paano nyo malalaman mga tropa kung compatible sa inyo yung resetter? Meron kayong makikita dito na code T04D1. Ito yung code ng 6290 na maintenance box. Dito nyo yan makukuha. Ayan yan. Model 13T04D1. Ito yung maintenance box model niya. Kaya kung bibili ka ng maintenance box resetter, titignan mo yung models. Huwag ka basta-basta bibili ng mga resetter na ganito. Alamin mo yung model compatibility. Ayan yan. Kahit hindi nakalagay dito yung model ng printer mo, basta ganitong model yung resetter niya, pwede yan. Ayan chip resetter apply to maintenance tank model 6715, 6716, 3661, T04D1 at T04D0. Dito nga yan malalaman. Ayan So, sana nagigets niyo yun mga tropa ko. At kagaya nga ng sinabi ko mga tropa, kung medyo mababa lang yung budget ninyo at hindi nyo naman kailangan ng auto duplex or kung hindi nyo naman kailangan mag-print ng baliktaran, I highly suggest kahit papano, eto muna yung pagsimulan mo ng inyong mga printing business, diba? Etong 5290. Sa totoo lang, eto real shit lang, real talk lang, mayroon time na nababagalan din talaga ako sa pag-print niya. 'Di ba? Syempre kagaya nga ng sinabi ko, you get what you paid for, 'di ba? Kung gusto mo naman talaga ng mga mabilisan, mag-workforce printer ang gamitin mo. Workforce printer talagang 'di ba? Fast moving talaga yan, ratratan talaga ang print diyan. Pero kung medyo may sapat-sapat ka na pera lang, edi mag-go ka na dito sa 6290, 'di ba? 18,000 na di hamak na mas mabilis yung printing niya pagdating naman sa mga black and colored, 'di ba? Kung hindi mo naman kahit papaano kailangan ng duplex, eto na lang, kung mabilis-bilis din ang kailangan mong print. At least kahit papaano, meron kang features na makakapag-print ka ng baliktaran. Malay mo, magkaroon ka naman ng
ng customer na kailangan baliktaran yung print, di ba? 18,000 ang ilalabas mo dyan. Pero eto mga warning ko sa inyo mga tropa, siguro yung mga ganitong printer ay highly suggest na mag-stick na lang muna kayo sa original ink Kasi napakahirap pang isugal na itong mga ganitong printer kung magpipigment ink na kayo. Ayun lang yung masasabi ko sa inyo. Pero kung ready naman kayong sumugal, edi mag-recta pigment ink kayo and using Kuyi or using Hansol na brand, di ba? Ayun lang yung masasabi ko. Pero kung ako, personal kung gagamitin ito, okay din naman para sa akin to dahil mabilis siyang mag-print. Pero ako, mag-i-stick lang ako dyan sa original ink. Hindi ko isusugal yan ng ipipigment ink. Nasa sa inyo pa rin talaga, di ba? So, sana nakatulong etong content natin at napapansin ko mga tropa, talagang tumataas na yung presyo netong Epson 5290. Mismong Epson na to mga tropa, 13,980 na yung pinakamababang presyo ko na nakikita dito sa online. At etong 6290, 19,895 na tumataas. Kaya tumataas yan mga tropa, lumalakas yung demand ng mga printer at kumukonte yung, alam nyo na, yung supply. Kaya kung ako sa iyo, kung nagbabalak kayo na mag-start, December, the good month to buy new printer, 'di ba? Dahil napakaraming mga sale, napakaraming mga vouchers at lahat ng mga nabanggit ko mga tropa na printer or kung ano man mga equipment, nasa description lang lahat ng link na yan. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa at lagi ko sinasabi sa inyo, research is the key at salamat sa mga naniniwala sa content natin, sa mga reviews. Ayun lang talaga yun mga tropa, yung pinaka-review neto. Napakadali nyo nang ma-explore yan. Ang unang-una nyo lang naman na kailangan tignan, yung print speed at yung maximum resolution ng printer na yon at yung mga bago niyang features, di ba? Ayun nga yung duplex. Kung tatanungin niyo ako kung pwede siya ng A3, hindi siya pwede ng A3. Long, short, A4, ayun lang yung mga kinikater na itong 6290. Makikita niyo naman dito yan sa paper size niya, di ba? Pwedeng A5, A6, ayan. Nakikita niyo naman dito at ang pinaka maximum paper size niya 8.5 by 47. Kumbaga kung meron kayong mga printable na vinyl na naka-roll to roll, pwede nyong i-set up yung inyong papel ng ganito, di ba? Or yung settings ninyo dyan sa mga computer ninyo. Ito yung pinakasagad, 8.5 inches by 47 inches mga tropa. A3 hindi pwede. Wala siya ng A3. Syempre meron din siyang Wi-Fi capabilities mga tropa. 4-in-1 printer na to. Para lang talaga siyang Epson 5290 na medyo pinaganda at dinagdagan ng features na auto duplex. So dito na natin tatapusin to mga tropa. Medyo humahaba na at paulit-ulit na yung mga nababanggit ko dito. Para sa akin okay din tong printer na to. Sinasuggest ko din pero syempre it's up to you pa rin mga tropa kung ano yung bibilihin ninyo. Kung may mga pera kayong sapat-sapat dyan, bilhin nyo yan. Para sa akin okay din to. Like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan kayo dyan. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Magpapauto sa kanila ang